Ang problema, nung nakialam na si Kung, nung nakialam na si Sen, sabi ng mga taga-DPWH, paano sila kumikita? Paano naman tayo? Tayo nagpapa-implement. No. Sabi naman ng mga district engineer, kumikita sila, boss. Kumikita si Kung. Paano naman tayo? Sabi naman ng mga engineer na ordinary, si DE kumikita. Si kontraktor kumikita. Tayo naman itong pumipirma. Tayo naman yun. Sa barangay. Dapat may kita tayo. Nandun na. Total goes. Total mahirap i-account yung flood control project na yan. Kasi tubig yan eh. Oh. Sapawan lang natin ng konting hukay, konting picture. Doon na. Dahil ang dami na pong lumulubog sa baha. Yung iba, hindi pa nakatapos ng swimming lesson, so talaga nalulubog sila. Paano naman yung mga aso, yung mga pet din natin? Dumating po ba kayo sa panahon na talagang, tatay, tumatakbo na sa inyo yung mga kadistrito ninyo, umiiyak na, tapos gusto nyo man bigyan ng tulong, sa dami po nila, parang umabot na rin po kayo sa nahihirapan na po kayo, tapos pero ginagawa nyo talaga ng paraan. Kasi I've heard a lot of things, good things about you, sir. Kaya nga, kayo talaga yung pinili namin talagang maging panauhin today. Alam mo, nung una, nung hindi pa ho namin talaga tukoy kung ano ang dahilan ng mga problema pagbaha, very supportive po kami. Nagpapaluto po kami ng lugaw, papaluto po kami ng sopas, bumibisita po kami doon sa mga evacuation center. Pero lately, nakikita mo na paulit-ulit na lang at something wrong sa pagpapa-implement. Lalo na doon sa Barangay Silangan. Very particular ako dyan sa Silangan namin dahil flood-prone area yan eh. During Herbert Bautista time as a mayor, nung Undoy, ang daming namatay dyan. Nagkaroon po ng relocation, yung mga bahay, yung mga nakatira po doon, nirelocate po outside nga lang sa Quezon City, sa may Montalban. Noong pa man, kunsihal ako, sinasabi ko na, i-declare natin yan na danger zone. Although declared sa city yan as danger zone, pero wala kasing ipin. Once na gusto ko noon, i-declare namin ang danger zone yan, ibig sabihin, pag declare through ordinance, na yan, panisable ang sino man. Kasi mga informal settler yun eh. So, tinutulan yun, hindi na ay pasa yung aking... yung na-relocate, after, nung normal na naman, bumalik, karamihan, binenta pa, pinaupahan pa. So, there is failure of implementation ng batas. Sino ang dapat managot doon? Sino ba ang frontliner? Kapitan. Mga kagawad na nandun. Hinayaan nila na bumalik ang mga inilikas na ilang milyon ang ginastos ng gobyerno para ilagay sila sa tamang bahay, although malayo, pero safe sila ron. Dahil din, although sabihin na natin, may corruption din siguro doon, bumalik sila roon, binenta nila ron, ngayon, dahil systematic nga ang problema natin dito, alam mo, nakakalungkot na, pero kasi ang tao ngayon, pag sinabi mong korupsyon, yung mga lalo-lalo na, yung mga may hirap, yung mga talagang karapat-dapat na tulungan, baliwala na sa kanila yung korupsyon eh. Hindi na, parang normal na lang sa kanila yan. So ngayon, nakita natin, dahil dito, tadhana na, kung mapapattern nyo, after na magsosona lagi ito,
Laging ang ang inyong presidente, after few days, may mga nangyayari. Yes. Hindi nga pa ba natin ito, hindi pa ba natin nakikita ang mensahe? yes. Na lalong iminumulat na tayo sa tunay na sitwasyon na tayo ay niloloko na. Kaya lang, yung dating nagtatanggol sa mahirap, yung tinatawag natin, meron laging yung tagapagtanggol ng mga marilita, yung mga party list natin. Oo, anak Yeah. pawis. Sila yung nangunguna lagi dyan. Ngayon, Walang pigil na. dahil nga systematic, ang galing talaga sindikato Kaya ang ginawa ng head ng sindikato rito, kung sino ba yung maingay dyan na dapat lagi nating kalaban para pagka tayo ay may ginawang anomalya, bumubunyag lagi. Yan ang targeting nyo, kunin natin. Tapang. So lahat ng mga makabayang black ba yan, yung mga liberal ba yan, yung mga pinkian ba yan, na ang iingay sa mga human rights, ang iingay sa mga korupsyon. Pero ngayon, ito yung pinaka minumulat sa atin, ito yung pinaka kurap. Makabayad. Hindi na makabayan, nabayaran na. Makabayan. Makabayad. Nabayaran na sila. Kaya ang tao ngayon, gulong-gulo. Dahil, alam nyo ba, tinatalo tayo ng mga party list na to, ng mga na sila direkta sa urban poor. Tinatalo tayo sa propaganda. Kaya ngayon, kaya lagi ko sinasabi, kalikasan na ang may gawa rito, kung sino yung higit na nangangailangan ng serbisyo ng ating gobyerno, kayo pa ang hindi marunong pumili ng tamang leader. Ngayon, pinamumukha sa atin yan kung paano kayo ginagamit at niloloko ng mga taong inaasahan natin na ipaglaban tayo. Systematic ang sindikato sa korupsyon. Kahit anong gandang plano, kahit anong presentasyon ibibigay nila sa atin, may nangyari ba? May foreign funded projects tayo. Alam mo, pag foreign projects tayo, sa planning pa lang yan, sa consultant pa lang yan, hindi lulusot sa mga foreign funded natin. Magandang plano, may funding, ano nangyari? Kinurap. Yung ating pong Metro Manila, during Digong time, tinap niya ang World Bank para dito sa problema sa Metro Manila sa baha. At pinondohan dahil mataas po ang kredibilidad ni Duterte noon, year 2018, pinanded ng World Bank ng $500 million para flood control sa Metro Manila. Nai-implement yan unti-unti, pero hindi 2026 dapat, tapos yun. At ang participation natin doon, $84 million. MMDA. MMDA ang lead agency roon. Ang unang-unang purpose doon, i-modernize yung mga pumping station natin. Pangalawa, solid waste management natin. At pangatlo, resettlement ng mga nakatira sa estero natin. Na-i-implement nun. Kasi ang lawak ng implementation nun Ang problema, after nitong administrasyon ni Tatay, nawala na ang pagpapa-implement. Nawala na rin ang pondo na natira sa proyektong ito.
Wala ho tayong, diretsahan na ho tayo. Wala na ho tayong ibang sisihin dito dahil hindi ho failure, hindi ho nagkulang sa pagpa-planning yung mga consultants po natin. Hindi rin nagkulang sa funding ang ating pong mga government agencies na involved dito. Nagsubmit po sila ng pondo. Ang problema, nung nakialam na si Kong, nung nakialam na si Sen, sabi ng mga taga-DPWH, paano sila kumikita? Paano naman tayo? Tayo nagpapa-implement. No. Sabi naman ng mga district engineer, kumikita sila, boss. Kumikita si Kong. Paano naman tayo? Sabi naman ng mga engineer na ordinary, si DE kumikita. Si contractor kumikita. Tayo naman itong pumipirma. Tayo naman yung... Hanggang sa barangayan. Dapat may kita tayo. Nandun na. Total goes. Total mahirap i-account yung flood control project na yan. Kasi tubig yan eh. Oh. Sapawan lang natin ng konting hukay, konting picture. Doon na. So, ito ho ba'y mangyayari kung hands-on ang leader natin? Hindi. Ito ho ba sa haba ng 4 na taon, magiging talamak ho ba ang nakawan ng pera ng bayan kung ang leader natin alam niya ang nangyayari sa ibaba? Sasabihin ng mga sekretary natin ang laki ng pondo, ang laki ng ang laki ng kinukuha rin nila. Tayo yung gumagawa, tayo yung maharap. Alam nga namang sila lang ba kumakain ng karne? Salitang kalye po yun, pero yun po ang totoong nangyari. Pag magnanakaw ang nasa itaas, hanggang sa ibabaan, hanggang sa tanod, hanggang sa pulis, magnanakaw po yan. Hindi problema ang technical, hindi problema ang structural, ang problema ang leader natin, magnanakaw.